Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Liham ng gabi. Liham ng gabi. Isa ang dinuguan sa mga paboritong putahe ng mga Pilipino. Madalas itong laman ng mga handaan na pinaparesan pa ng puto. Madalas din natin tong naaamoy sa mga karinderya sa kanto. Marami ang mahilig sa dinuguan. Meron namang hindi mapanatag na kainin ito. Ikaw, alin ka rito? Magandang gabi, ako si Lady Gracia at ito ang Liham ng Gabi. Ang buhay ay puno ng kwento. Mga kwentong nababalot sa misteryo. Huwag katakutan ang di nalalaman dahil pwede kang kilabutan kahit walang kababalaghan. Liham ng Gabi. Sa baybayin ng San Jose, hindi gamot mula sa butika ang dinarayo ng mga taong may malubhang karamdaman, kundi ang karinderya ni Tata Pedring. Isang kilalang albularyo ng baryo. Ang kanyang pampagaling, isang mangkok ng mainit, malapot at maitim na dinuguan. Ang mga taong nakaratay sa cancer, ang mga nalalaso ng dugo at kahit ang mga pamilyang pinagsukuan na ng mga doktor sa ospital ay gumagaling matapos makahigop ng sabaw ng kanyang dinuguan. Ang mga lamang loob sa kanyang lutuin ay napakalambot at sariwa. Nagbibigay ng mabilis na ginhawa at lakas sa sinumang kumakain nito. Ang dugong kanyang ginagamit, walang kahit na konting lansa. Marami nang nagtatanong kung ano ang sikreto ng masarap at tila milagrosong dinuguan ni Tata Pedring. Ngunit ni isa, walang nakaalam. Tipid ng ngiti lamang palagi ang sagot ng matandang albularyo, oras na siya ay tanungin ng mga tao. Ang hindi alam ng kanyang mga pasyente ang ginagamit na karne, lamang loob at dugo ni Tata Pedring ay hindi galing sa baboy. Galing ito sa mga matatandang aswang na dekada ng nag-aagaw buhay at gusto nang mamahinga. Ito ang panghuling tulong ni Tata Pedring sa mga aswang na ito bago sila tuluyang mamaalam sa mundo. Sa tulong ng kanyang kaalaman sa panggagamot at mga orasyon, ibinababad at ginagamot ni Tata Pedring ang mga lamang loob ng aswang hanggang sa ang mga ito ay maging malinis, sariwa at magbagong anyo bilang normal na karne ng baboy na siyang nagpapagaling sa mga pasyenteng lumalapit sa kanya. Ang lahat ng sakit at lason ng taong kumakain ng dinuguang iyon ay tinutunaw ng sabaw. Habang ang kapangyarihan naman ng dating aswang ang siyang nagpapanumbalik ng lakas ng pasyente. Napapahaba rin nito ng dagdag na 10 taon ang buhay ng kung sino man ang kakain ng putahing ito. Pero bago ilagay ni Tata Pedring ang mga lamang loob ng aswang sa malaking kaldero para lutuin, may isang napakahalagang hakbang na kailangan niyang gawin. Ang paghihiwalay sa itim na mutya. Ito ang matigas, maitim at bilog na bato sa loob ng dibdib ng mga aswang.
Ang itim na mutya ang dahilan kung bakit umaabot ng maraming dekada hanggang siglo ang buhay at kapangyarihan ng isang aswang. Ayon sa kwento ng ating mga ninuno, ang itim na mutya raw ay unang nagmula sa puso ng saging. Sa pagsapit ng hating gabi, kung kailan pinakabilog at pinakamaliwanag ang buwan, babagsak daw ang itim na mutya sa puno ng saging. Kung sino man ang magnanais ng napakahabang buhay at kapangyarihan, kailangan niyang saluhin ang itim na mutya gamit ang kanyang bibig. Hindi raw pwedeng makaramdam ng takot ang sasalo. Ni pumikit ay hindi nito pwedeng gawin. Noong unang panahon, marami ang gumawa nito. Pero ang hindi nila alam, may malaking kapalit, oras na pumasok na sa dibdib ng tao ang sinumang makakasalo ng itim na mutya. Totoo nga habang kanilang buhay at magiging makapangyarihan. Pero habang buhay din itong mananabik sa dugo at lamang loob ng tao. Oras na mapagod at sumuko na sila sa pagiging aswang, pwede nilang ipasa isa man sa kanilang pamilya ang itim na mutya. Pero kung walang tumanggap, hindi maaaring mamahinga at mamatay ang aswang na iyon. Magdurusa ito at manghihina. Pero hindi kailanman babawian ng buhay hanggat hindi niya ito naipapasa. Ito ang sumpa ng itim na mutya. Ito ang sumpa ng mga unang aswang. Kaya naman naging maingat si Tata Pedring na hindi maisama sa kanyang nilulutong dinuguan ang itim na mutya. Kapag hindi ito naisama sa luto, malinis na mamamatay ang aswang at magiging ganap na gamot ang kanyang lamang loob at dugo. Bukod pa ron, walang makakatanggap ng sumpa ng itim na mutya. Mababawasan na ang mga aswang. Ang bawat mutsyang nakukuha ni Tata Pedring ay maingat niyang inilalagay sa loob ng isang garapon na binabasbasan ng banal na langis para mawalan ng bisa. Isang gabi, dinala kay Tata Pedring ang isang napakalaking palanggana ng lamang loob at dugo mula sa pinakamatandang aswang sa kabundukan. Isang nilalang na mahigit 2 siglo nang nabubuhay. Lumapit ito kay Tata Pedring para wakasan na ang kanyang buhay. Wala na siyang ibang kamag-anak na mapagpapasahan ng itim na mutya dahil lahat ay pinaslang na nito. Agad na nangamoy sa kanilang lugar ang dinuguan na niluto ni Tata Pedring. Nagsilabasan ang mga kapitbahay ng matandang albularyo. May bitbit na silang mga mangkok at handa ng makisalok sa masarap, milagroso, at maitim na dinuguan. Nauna na sa pila ang mga may malulubhang karamdaman. Umaasang sa mainit at maitim na sabaw ng dinuguan, sila ay papalaring gumaling. Habang nirarasyon ni Tata Pedring ang dinuguan sa mga taong nakapila,
Napaupo na lang ito sa sulok, dala ng matinding hilo. Nag-alala ang mga tao at kinumusta siya. Umiling lang ang matandang albularyo at sinabing masyado lang itong napagod sa pagluluto ng dinuguan. May katigasan kasi ang mga lamang loob ng matandang aswang kaya nahirapan si Tata Pedring na lutuin iyon at palambutin. Dahil sa matinding pagmamadali, pagod at panghihina ng kanyang matandang katawan, nakalimutan na niyang hanapin at ihiwalay ang itim na mutya mula sa dibdib ng matandang aswang. At dahil na rin sa panlalabo ng kanyang mga mata, hindi niya na napansin na naihalo na niya sa kumukulong kaldero ng dinuguan ang itim na mutya. Nang matapos ang gabi, gumaling na ang lahat ng mga pasyente ni Tata Pedring. Naupo siya sa kanyang kusina para magpahinga. Hindi pa rin nawala ang matinding pagod at ang kirot sa kanyang dibdib dahil sa matinding kapaguran. Iyon ang unang beses na nakaramdam siya ng ganon sa ilang taon nitong pagluluto ng dinuguan. Dahil sa gutom at panghihina, sumalok siya ng isang mangkok ng dinuguan mula sa kaldero. Mabuti na lang at meron pang natira para sa kanya. Binulungan pa niya at dinagdagan ng orasyon ang dinuguan bago niya ito kainin upang manumbalik din ang kanyang sariling lakas. Sa kanyang pagmamadali, mabilis niyang nilunok ang mga natirang sabaw at sangkap. Wala na siyang oras para nguyain pa ang mga lamang loob ng dinuguan. Kaya hindi nito naramdaman ang isang matigas at bilog na rekado na dire-diretsyong dumulas sa kanyang lalamunan. Lingid sa kanyang kaalaman, iyon pala ang itim na mutya at matagumpay itong nakapasok sa kanyang katawan. Nang maibaba na niya ang mangkok, biglang nag-init ang kanyang buong katawan. Napahinto ito at pinakiramdaman pa ang sarili. Maya-maya pa'y tumigil ang tibok ng kanyang puso. Naramdaman ni Tata Pedring ang isang napakainit at napakaitim na likido na kumalat sa kanyang mga bituka. Naisip pa niyang isuka ito. Ngunit huli na ang lahat. Ang itim na mutya ay dumikit na sa loob ng kanyang dibdib. Dahan-dahang tumingin si Tata Pedring sa salamin. Ang kanyang mga mata na dating puno ng awa at kabutihan ay naging purong itim. Ang kanyang mga kuko ay humaba at ang kanyang lalamunan ay nakaramdam ng isang kakaibang uhaw na hindi kayang pawiin ng tubig o gamot. Doon napagtanto ni Tata Pedring ang mga nangyayari sa kanya. Naging ganap na siyang aswang. Kahit anong panggagamot ang gawin niya sa sarili, hindi na siya makakapahinga. Nakatadhana na si Tata Pedring na mabuhay ng mag-isa sa kadiliman. Kitang-kita sa mukha nito ang takot. Pero ang pinaka-nakakatakot sa lahat, wala siyang asawa, wala siyang anak, at wala siyang kahit na isang kamag-anak
na pwedeng pagpasahan ng mutya balang araw. Ang matandang albularyo na tumapo sa paghihirap at buhay ng mga aswang, ang siya namang makakatikim ng sumpa ng itim na mutya.